Amin mahal, tayo pong lahat ay manalangin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. There's Heavenly Father, there's Jesus. We thank you so much for the 24 of our service, for Mr. Joyful solemn song, testimony giving. Most of all, the praises of God to move our midst. Once again, we come on throne of grace. Beseech you, God, please forgive us. Bless my beloved Pastor, Will Israel Almeida. Nagpalain mo, mahal Panginoon Banal na salita, o Diyos, sa gana aking wala pong magagawa. Naway kumilos ka ng mainam sa aming kaligitnaan. Pagpalain mo kaming lahat, alisin mong hadlang, gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief. Cast out from midst right now, be blessed you one in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. At makabalik na po tayo sa ating mga upuan. At minsanan pa, pinapaabot po natin. The highest praise, glory, honor, and thanksgiving belongs to our Savior, Jesus Christ. And double honor to our beloved parents in the Lord. And we always share the blessed teaching and preaching of our beloved Pastor, Veliswada Almeida, and beloved Son Pastor, Lina C. Almeida. And to our beloved brethren, good afternoon. Mga baguhan, datihan, beloved co-workers, co-preachers, to our beloved visitors, welcome sa gawain. Ini sa Sambuanga Outreach. The beloved live class viewers, magandang hapon po sa ating lahat. Palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord! Salamat sa ating dakilang Diyos at tayo naman po nandito ngayon sa araw na ito. Araw po ng linggo o last Sunday of the month. Nandito tayo, Holy Supper po natin, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos. At tayo naman po nagkakaisa dahil ito po pangako ng Diyos sa mga minamahal sa pagkakaisa, ibubuhos ang mga masaganang pagpapala. Mapalad tayo na nandito ngayon. Amen. At sa ating panahon, matindi yung init. Amen. Kaya ganoon talaga yung ating paglilingkod, mga minamahal. May kasamang pagtitiis. Tiis lang tayo. Kasi hindi pa aircon yung church natin. Everybody shout, praise the Lord. Kaya hintayin natin na mai-release na ating mahal na Panginoon yung pagpapala na sinabi ng ating mahal na pastor na magsasawa po tayo. So, darating din yan, mga minamahal, pag tayo'y magkaisa at manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Shout, praise the Lord! Ay, relax lang tayo, mga minamahal. Amen. So, alam nating lahat, amin na mahal, praise God, na nais natin na magkaroon din tayo ng magandang binyo. Pero wala tayong magagawa eh. So, naghintay lang tayo. Yung mga nagbabase lang tayo sa mga pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. Naalala ko itong mga ginagamit pa natin na kahoy. Galing pa to sa kabila. Amen. Galing pa to sa kabila eh. Kasi nung time na yon, inaapura tayo na lilipat kaagad. Kaya madalian eh. Parang kingkoy. Kaya nagtayo tayo kaagad dito. Kaya yung mga kahoy natin, yung pa rin ang ginagamit natin dito. Pero salamat sa mahal na Panginoon, unti-unting nakita natin yung improvements. Amen? So, palakpakan po natin, mahal na Panginoon. So, at least, sarili na po natin ito. Amen. Kaya, hindi na tayo, mga minamahal, hindi na masasayang yung mga gastos natin. Amen. Dahil atin na ito, hindi ko ikumpara natin dati sa ating mga nadaanan ng mga benyo mula pa Gobernador Ramos, no? Sa Buwalan or dyan sa may Divisoria. So, wala. Kinakalaban tayo ng mga kapitbahay natin kasi alam nila hindi atin eh. Everybody shout, praise the Lord. Kasi alam nila, anytime, hindi tayong aalis.
Dito, hindi wala na makapagpaalis sa atin dito, except na lang sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. So, welcome po sa lahat natin mga beloved visitors, sa ating beloved Mami Iba. Welcome. Oh. So, sama natin siya ngayon. So, ito po yung pinsan ng ating kapatiran doon sa dako ng Maynila. Oh. Isa din nating kapatiran na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya kahapon, nahirapan kami maghanap sa ating beloved Mami. Kasi ang laki pala ng tituan. At hinahanap namin siya doon. Kaya siguro mga mahigit 2 oras kami naghanap. Labing init ng araw mga minamahal. So, paikot-ikot kami ng tituan. Hinahanap namin yung Atiliano compound. So, ang hirap hanapin. Kaya, saan-saan na lang kami magtungo. So, pumunta kami sa kapatiran. So, pagpunta namin doon, naligaw pa talaga. So, hindi pa namin nahanap yung kapatiran na siya sana yung inaasahan namin na mag-guide. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, ang ginawa namin, last option, mga minamahal, kasi parang pasuko na kami. O gusto na namin umuwi. Dahil ilang oras na. At grabe pa yung init ng araw. So, terrible. Kaya last option, pumunta kami ng barangay. Barangay Tituan. Kaya doon namin nalalaman yung Atiliano compound. Kaya nandito si ating beloved Ma'am Iba. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Willing daw siya magpabautismo. Oh. Tayo, mami, tayo. So, ayan si Ma'am Iba. Medyo mahina-hina na yung katawan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So, isa po siyang retired teacher. No? Hindi ako nagkamali. Pwede na po umupo. So, salamat sa ating mahal na Panginoon. So, papasok pala yung sa kanila. Kaya nahirapan talaga kami mga minamahal, praise God, at salamat sa ating mahal na Panginoon. Talagang masaya din siya na nakaharap namin. Kaya sabi niya, gusto kong pumunta sa church ninyo. Gusto kong magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Yan dito siya ngayon, mga minamahal, praise God. Kaya gusto nga siya magpa-Bible study sa kanilang bahay. Kaso sabi ko, ikaw lang naman mag-isa. Bisitahin ka na lang namin. Kaya mga minamahal, willing siya, no? Na makasama natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. At although medyo mahina na po yung kanyang katawan kasi mayroon din siyang naramdaman. Pero ipag-pray natin, mga minamahal, na siya po'y pagalingin ng ating mahal na Panginoon, no? At dagdagan pa po yung extension ng kanyang buhay. Bigyan siya ng kalakasan ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ngayon po mga kapatid, ating pong buksan ating mga Biblia. Ating pong topic about importance of healing. Ang kahalagahan ng pagpapagaling. In Exodus chapter 15, verse 26. Kindly read it. Amen. From the book of Exodus, chapter 15, verse 26. And said, thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes. I will put none of this disease upon thee, which I have brought upon the Egyptians. For I am the Lord that healeth thee. Amen. Aklat ng Exodo, Kabanata 15, talata po ay 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan, ay wala
akong ilalagay ng karamdaman sa iyo, na gaya ng ilagay ko sa Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. I am the Lord that healeth thee. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ibig sabihin, mga minamahal, ang Diyos ay dakilang manggagamot. Siya yung nagpapagaling na ating karamdaman. Halos lahat tayo may mga karamdaman noon, pero nung tayo'y napadako sa Church of the Living God, in this ministry, the Jesus Miracle Crusade International Ministry, tayo'y pinagpala ng mahal na Panginoon, tayo'y pinagaling sa ating mga karamdaman. Karamdaman na wala ng kagalingan, inaayawan na ng mga hospital, wala ng pag-asa, mga minamahal. Subalit dito, nagkaroon ng pag-asa at hanggang sa mga oras na ito, nandito tayo, mga minamahal, na natili sa paglilingkod. Hallelujah! Pinagpala ang ating pangangatawan. Hallelujah! Sa mga material na bagay, lalo na sa spiritual na pagpapala. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Mapalad tayo, nandito tayo. Ang Diyos ay nag-utos na ipahayag ang kanyang pagliligtas. So ang healing ay isa sa pangako ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? Ito po ay isang pangako ng mahal na Panginoon. Kaya maniwala po tayo sa kanyang pangako. Sino yung mga naniniwala sa pangako ng Diyos? Shout, praise the Lord! So sa bagay na ito, kinakailangan po natin maunawaan kung paano gagaling ang mga karamdaman. Isa sa pangako ng mahal na Panginoon dito, sinasabi ng Biblia, ay ang kalusugan. And sinabi dito, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So isa yan sa pangako ng ating mahal na Panginoon, ang kalusugan. Kaya, importance of healing, so ang kagalingan po ay napakahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya kung nais po natin makikilala ng lubusan ng ating mahal na Panginoon, kilalanin po natin na siya po ang nagpapagaling. Siya po ay nagpapagaling ng karamdaman. For I am the Lord that healeth thee. So, siya po yung dakilang manggagamot. Yung mga inaayawan na ng mga doktor dito, pinagaling, di ba? Di ba sa basta, yung kanina nagpatotoo, sabi niya, bumaho na yung binti niya eh. Wala nang pag-asa talaga. Hindi na siya makalakad. Inuuod na, sabi niya. Pero nung siya ay napadako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ilang taon na mga minamahal, doon pa tayo sa Gobyerno Ramos 1999 pa siya na-save. Ngayon, 2026 na. Tagal na. Kaya hanggang ngayon, nandyan yung nakikita po natin. Sabi niya, nung time na yun, pagtanggap pa lang niya, pinalakad kaagad siya ng ating mahal na Panginoon. Talagang nakatalon siya, mga minamahal. Dahil ang Diyos sa atin na pinaglilingkuran, Diyos sa buhay, makapangyarihang Diyos, marapat sambahin, marapat purihin, mga minamahal. Kaya nandito tayo ngayon, nagkakaisa, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, dahil wala tayong maiganti, mga minamahal. Lahat tayo, hallelujah, ay nagkamit, nagtamo ng mga biyaya at pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya, kung tayo ay naglilingkod sa mahal na Panginoon through the gospel, alam natin na ang mahal na Panginoon ay nagpapagaling ng mga maraming sakit at karamdaman sa kanyang ministeryo kung saan po siya napunta nung siya ay nagkatawang tao, mga minamahal. Kahit saang dako. So yun ang ginagawa niya. Nagpapagaling siya ng may sakit at karamdaman.
Sabi ng Biblia, Jesus the same yesterday, today, and forever. Amen. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya kung siya nagpapagaling sa kanyang ministry, mga minamahal, nung siya nandito sa lupa hanggang sa mga oras na ito, patuloy nagpapagaling ang Diyos. Kaya tayo, mga minamahal, mapalad, dahil nakilala natin ang tunay na Diyos, makapangyarihan na Diyos. Kaya hanggang ngayon, ang ating mga karamdaman, hindi na nagbalikan, mga minamahal. Tuloy-tuloy ang kagalingan na ating nakamtahan. Amen. Shout, praise the Lord. Alamin natin ang mahal na Panginoon ay nagpapagaling ng napakaraming karamdaman. So, ang kanya pong habag, sabi ng Biblia, sa mga alipin ng sakit at karamdaman ay siyang patunay ng kanyang pag-ibig. Amen. So, nahabag ang Diyos, naawa ang Diyos, nagpapagaling, mga minamahal. Pag nakaranas ka ng kagalingan, patunay yan na inibig ka ng Diyos. Lahat ba nakaranas ng kagalingan ng karamdaman? Shout, praise the Lord. Patunay yan na inibig ka ng Diyos. Iniibig tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. So ang healing, ang pinakamalawak na kanyang nagawa sa kanyang pangangaral. Di ba? Nung siya nangangaral, yun ang pinakamalawak na kanyang nagawa. Pagpapagaling talaga. So, ang healing and science, na sinasabi ng Biblia, science, miracles, healing ang ipinakilala ng mahal na Panginoon sa mga tao. Na siyang tanda, na siya ang darating sa mundo para sa kaligtasan ng mga tao. Amen. May kagalingan, ibig sabihin, mayroong Diyos na darating. Mayroong Diyos na nangako na babalik, mga minamahal, para kukunin ang kanyang mga chosen. Amen? Tayo mga chosen. We are chosen generation. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Ano sabi ng Matthew chapter 11, verse 2 up to 5, kindly? Amen. From the book of Matthew chapter 11, verse 2 to verse 5, Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent 2 of his disciples, and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? Jesus answered and said unto them, Go and show John again those things which he do hear and see. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 11, mga talata po ay 2 hanggang 5. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, Ikaw baga yaong paririto, o hintayin namin ang iba? At sumagot si Jesus at kanila'y sinabi, Magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibabangon, at sa mga duka ay ipinangangaral ang mabubuting balita. Amen. Amen. Balakpakan po natin ating dakilang Diyos. O yung po mga ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Nagpapagaling ng iba't ibang uri ng sakit. So, terrible, pati yung mga bulag, nakakakita, yung mga pilay, nakakalakad, yung mga kitungin, nililinis, mga bingi, nakaririnig. Hanggang ngayon, mga minamahal, ganun pa rin yung mga ginagawa ng ating dakilang Diyos. Amen. Dito, the disciple of John the Baptist, sinahanap nila ang Messiah or Christ the Anointed One. Dahil ito ang sign at nasusulat na magbibigay ng kaligtasan sa mga tao sa mundo. Kaya dito, mayroon ding isang kitungin na talagang luminis. In Mark chapter 1, verse 40 up to 41, basahin natin. Amen.
From the book of Mark, chapter 1, verse 40 to verse 41. And there came a leper to him, beseeching him and kneeling down to him, saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus, moved with compassion, put forth his hand and touched him, and said unto him, I will, be thou clean. Amen. Mga talata po ay 40 hanggang 41. At lumapit sa kanya ang isang kitongin na namamanhik sa kanya at nanikluhod sa kanya at sa kanya ay nagsasabi, Kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At sa pagkaawa ay niunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo at sinabi sa kanya, Ibig ko, luminis ka. Amen. Amen. Akan po natin. Hanggang ngayon, nagpapagaling ating mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade. Daming may mga kitong dati pinagaling na mahal na Panginoon. Ating beloved Brother Mario Villanos, dating sundalo, mga minamahal. Yung ating kapatiran dito na mayroong dating kitong, sino yun? Nalimutan ko. Nandito pa ba yun? So, hindi ko na nakita baka lumipat na. Wala na yun. So, nasave yun sa radio. Sa radio lang yun nilinis siya, yung kitong niya. Inalis na ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang ministry of Jesus, the ministry of Jesus, nilibot niya, mga minamahal, lahat ng bayan. Noong mga panahon na yon, nagtuturo sa mga sinaguga. Ipinapangaral yung ibanghilyo sa lahat ng kaharian at pinagaling ang sari-saring sakit. So, kahit anong klaseng sakit, pinagaling. Yung mga pilay, nakalakad, yung mga bulag, nakakita. At yung mga patay nga na bumangon, binuhay ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So maraming believers of the Bible na hindi nakakaalam ng kapangyarihan ng Biblia na kanilang ipinangangaral o pinaniniwalaan. Kaya dito nga sa Biblia, mayroong example dito, isang pilay na buhat pa sa tiyan ng kanyang ina. So, ang mga believers ito ay talagang namamangha at nanggigilalas. Ang sinasabi, at nakita ng buong bayang siya ay lumakad at nagpupuri sa Diyos. At nangakilala nila na siya nga ang naupo at nagpapalimo sa pintuang maganda ng templo. At sila ay nangapuspos ng panggigilas o panggilalas at pamamangha sa nangyari sa kanya. Noong mga panahon na yun, mga minamahal, Kristiyano na po sila. Pero nung makita nila itong pilay na nakalakad, namangha po sila. So, ibig sabihin, mga minamahal, marami pa rin, hanggang ngayon sa ating panahon, marami ding mga Kristiyano na hindi nakakaalam ng kapangyarihan ng Biblia o kapangyarihan ng Diyos. Although sila nangangaral, although alam nila ang mga talata o mga bersikulo sa Biblia, pero hindi nila nalalaman na mayroong kapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen. Mapalad tayo, mga minamahal, na kahit hindi nila nakikita yung kapangyarihan na ating nakikita, mapalad tayo kasi nakikita natin yung mga bagay na hindi nila nakikita. Yung mga bagay na hindi nila alam, nalalaman natin. Amen. Kaya sabi ng Biblia, mapalad kayo. Bagamat hindi kayo naniniwala sa akin, subalit nakikita ninyo ang aking mga ginagawa. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nakikita natin kung gaano makapangyarihan ng Diyos sa gawain ito, mga minamahal. Yung makaramdaman natin pinagaling, yung mga problema natin nilulutas, binago ng Diyos yung ating mga buhay. Kaya sinong hindi maglilingkod sa Diyos, sinong hindi magpapatuloy, kaya nandito tayo, pasalamatan natin lagi ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Dahil wala tayong
may pagmalaki. Wala tayong oh? So, hindi natin matumbasan ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Imagine yung mga karamdaman na wala ng kagalingan, pinagaling. Nagsasuffer tayo dati sa karamdaman natin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. So, parang nawawala na tayo ng pag-asa. Saan-saan tayo magtungo, lalo na pag mahirap yung buhay mo. Nako, talagang kakabahan ka talaga. Maraming mga kapatiran nagpatotoo. Sabi nila, akala ko hanggang doon na lang yung buhay ko. Akala ko mamamatay na ako noon, pero salamat sa mahal na Panginoon hanggang sa mga oras na ito, nandito pa rin ako, nakatayo sa inyong harapan. Even sa bandang Liloan, may kapatiran tayo doon, may cancer of the breast. So, nangyari mga minamahal, yung tinatawag na myoma, no? Cancer yun eh. So, nalalagas na yung kanyang mga buhok. So, kailangan niya ng pera para operasyon. So, ang nangyari, saan-saan siya magtungo, sinamahan na niya ng prayer, hindi natin kapatiran yun. Pero napakabait ang Diyos dahil tinutugon din siya. Mayroong tao na ginamit, nag-sponsor, sabi niya. Pina-hospital siya, tinulungan siya, lahat ng bayaran sa hospital. Yung tao na yun ang gumastos. So natuwa siya mga minamahal dahil sabi niya, tinutugon ng Diyos yung prayer niya. Pero ang nangyari, akala niya hanggang pagkatapos ng operasyon, hanggang doon na lang, okay na siya. Pero kinakailangan pa pala sabi niya, i-chemo. Kailangan pa pala siya dumaan ng chemo. Everybody shout, praise the Lord. So, hanggang, wala na yun, yung nag-sponsor sa kanya, tapos na yung sa kanyang, papel ng panahon na yun, na ipa-hospital siya, tinutulungan siya. Ngayon, lalong lumalala, mga minamahal, na kalbo na siya. Buti na lang, sabi niya na mayroong kapatiran na nag-chat sa kanya. Sabi ng kapatiran, sis, yung karamdaman mo, simple lang yan dito sa Jesus Miracle. Pagalingin ka lang mahal na Panginoon, dumalo ka lang sa gawain. Huwag kang mawala ng pag-asa, gagaling ka. Sabi na, sige, saan ba yung sa inyo? Dadalo ako. Dumalo siya mga minamahal. Dalo niya, sabi niya, pagpasok pa lang niya sa pintuan, parang sinalubong siya ng malamig na bagay, pumasok sa kanyang katawan, biglang tumulo yung mga luha sa kanyang mga mata. Sabi niya, siguro, kaya ako napaiyak, baka mamatay na ako. Yung nasa isip niya, akala niya, mamatay na siya, mga minamahal. Pagkatapos, sinabihan siya ng kanyang pinsan na magpabautismo ka. Sabi niya, sige, okay lang, pabautismo ako. Pabautismo siya mga minamahal. Sabi sa isip niya, sige, pabautismo ako, total, mamatay naman lang ako. Walang problema. Ang importante, mabautismohan ako, sigurado yung kaligtasan ko. Pero alam niyo na ano nangyari, mga minamahal? Pagkatapos ng bautismo, biglang lumakas yung kanyang katawan na mahina na mga minamahal at patuloy siyang dumadalo. Pakiramdam niya magaan na yung kanyang katawan at unting-unting tumubo yung kanyang mga buhok, mga minamahal. Hallelujah! At hanggang ngayon, napakahaba na ng buhok. Pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord! Na-imagine, wala ng pag-asa eh. Akala niya, hanggang doon na lang siya. Pero dinagdagan pa ang kanyang buhay hanggang sa mga oras na ito. Mga minamahal, praise God. Kaya, wala na tayong hahanapin pa. Amen. Sabi ng Biblia, pag nasa iyo si Kristo, wala ka nang hahanapin pa. In Christ Jesus, you are complete. Amen? Yan kung hindi ka naniwala sa himala ng Diyos, so walang kabuluhan ang pagsamba mo.
Amen. Useless kung nagsasamba tayo tapos hindi naman tayo naniniwala sa himala na galing sa Diyos. Amen. Useless talaga. Walang kabuluhan. Kaya kung naglilingkod ka, naglilingkod tayo mga minamahal, kailangan natin maniwala na naghihimala ang Diyos. Amen. For with God nothing shall be impossible. Amen. People need healing today. So maraming na kailangan ngayon, mga minamahal, ng kagalingan. Kahit pupunta ka sa mga hospital, nandoon, nagka-traffic Ang daming nangangailangan. Kaya mapalad tayo, wala na tayong karamdaman. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. How God anointed of Jesus of Nazareth confirms word of God. So kailangan ng mundo ngayon ang mahal na Panginoong Isus, ang Lord Jesus. God has commissioned us to go everywhere na kasama ang mahal na Panginoon through signs, wonders, and miracle to confirm the word. Kailangan ng salita ng Diyos, mga minamahal. Maraming nangangailangan, subalit marami ding nakakaalam na binabaliwala ang salita ng Diyos. So, like the apostles in Mark 16:20, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them. Kaya, ngayon, yun din ang dapat natin gawin. Amen. Ipangaral ang salita ng Diyos. I-share natin ang mga natanggap natin na libre. Ipamaagi natin, mga minamahal, sa mga taong nangangailangan. Nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon. Na pinatutuhanan ang salita sa mamagitan ng mga tandang kalakip. Mga tandang kalakip siya nawa. Kaya ang Diyos, mga minamahal, mayroong katanungan, did Jesus suffer in vain? Nagdusa ba si Jesus? Sabi dito, if we don't minister healing to the sick, then some of the suffering of the striped Jesus, for His body was in vain. Amen. Kaya kung baliwalain natin ang pagpapagaling ng mahal na Panginoon, mga miracles, binabaliwala natin ang kanyang ginagawang paghihirap doon sa cross ng Kalbaryo. Amen. But He was wounded for our transgression. By His stripes we are healed. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang mga labud, kanyang mga sugat, tayo'y nagsisigaling. Amen. Jesus is alive. Buhay ang Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Healing can save your life, the life of your family, and your friends. Amen? So, ang tanong, sabi ng Biblia, is any sick among you? Mayroon bang karamdaman ang iba sa inyo? So ano po yung gagawin natin, mga minamahal, kung mayroon tayong sakit? Ano sabi ng James chapter 5, verse 14 up to 15? Kindly read it. Amen. From the book of James chapter 5, verse 14 to verse 15, Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sin, they shall be forgiven him. Amen. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kabanata 5, mga talata po ay 14 hanggang 15. May sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Yung mga minamahal, part of a Great Commission,
commandments to disciples, na sinasabi, mga minamahal, hallelujah, maraming mga sakit na gumagaling. Kahit mga minamahal, bumalik na mahal ang Panginoon doon sa kanyang trono. Naiwan na lang yung mga disciples, mga apostles, nandyan pa rin yung pagpagaling ng mga karamdaman. Hanggang sa ating panahon ngayon, sabi ng iba, yung Jesus Miracle Crusade, basurahan niya ng mga may sakit. Totoo naman dito lahat tayo mayroong mga sakit dati. Pero ngayon, pinagaling na tayo ng mahal ang Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. So maraming naniniwala, mga minamahal, sila'y gumaling. Yung iba hindi naniniwala, kaya walang himala, walang kagalingan. So kailangan ng tao magtiwala o manampalataya sa mahal ang Panginoon para makatanggap ng kagalingan. Amen. Lahat tayo naniniwala, kaya tayo'y gumaling. Amen. Mapalad tayo dahil nakikita natin yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sabi ng iba, binayaran yung mga tao dyan. Maniwala kayo dyan, binabayaran yan. Nako, ang hirap magbayad ngayon pag magsinungaling. Kahit siguro sino sa atin, bayaran tayo magsinungaling. Mahirap yun Everybody shout, praise the Lord. Lalo na kung nakakaalam ka ng salita ng Diyos, lalo na kung alam natin ang Word of God. Hindi natin makayanan yung magsinungaling. Amen. Hindi natin kaya yun, mga minamahal. Alam naman natin yung mga sinungaling, itatapon sa impyerno. Amen? Shout, praise the Lord. Sabi ng Matthew chapter 10, verse 1, 7 and 8. Amen. From the book of Matthew chapter 10, verse 1, jump to verse 7 and 8. Amen. Verse 1, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirit, to cast them out, and to heal all manners of sickness and all manners of diseases. Verse 7 and verse 8, as he go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, rise the dead, cast out devils. Freely he have received, freely give. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 10, Kabanata po ay 1, talon sa 7 at 8. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Sa 7, at samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Last verse, magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyo walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Jesus said that anyone that who believes in Him will do the same works that He do. So, mga gawang aking ginagawa, sabi ng mahal pa yun, kung mayroon kang pananampalataya, ay magagawa din natin. Amen. Yung commandments also to us. Lay hands on the sick and ministering healing. Ay part na pinag-utos sa ating mahal na Panginoon sa paghayo ng mga believers. So, kailangan natin maghayo. And the fourth source of sickness. In sickness from God or from Satan. Ito yung katanungan. Is sickness from God or from Satan? Ang karamdaman ba daw ay galing sa Diyos o kay Satanas? So ang sagot, it is from Satan. Everybody shout, praise the Lord. Ano sabi ng John chapter 10, verse 10? The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Lakpakan po natin ating mahal na Panginoon.
Yan po ang gawa ng kaaway, pagpatay, pagpuksa at pagnakaw. So ang kagalingan ng mga sakit, karamdaman, ay kasama sa plano ng mahal na Panginoon sa kanyang crucifixion. Amen po ba? Ano sabi? By stripe, we are healed. Kaya kasama yun, mga minamahal, sa kanyang crucifixion. Kaya ngayon, uli supper po natin, mga minamahal, pag-alala naman po sa ginagawa natin, mahal na Panginoon, na pasakit doon sa cross ng Kalbaryo. Dahil sa kanyang mga sugat, tayo'y nagsisigaling. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa ibabaw ng kahoy. Nang dahil sa kanyang mga sugat, ay nagsisigaling tayo. Malakas sa palakpak, ating dakilang Diyos. God will, above all things, that will live in God health every day. Amen? Kaya napakapalad natin, nandito tayo sa buong katotohanan. Kaya 2 months ago, 1 month ago, mayroong kapatiran na tumawag sa amin. Sila po'y taga-Talisay. Talisay, Cebu City. Kaya sabi niya, yung kanyang anak, mga minamahal, na matagal na sana niyang sinabihan na pupunta o magpabautismo sa Jesus Miracle Crusade, ayaw makinig. Eh, nangyari, ganun lang ang ginagawa lagi, lakbay doon, lakbay dito, saan-saan pumunta mga minamahal, mahilig sa paglalakbay. Kaya isang bisis, pag uwi ng kanilang bahay, wala na, hindi na sila nakikilala. Wala nang lakas, nang lulupaypay, hindi na makalakad, hindi na makatayo, hindi na bumuka yung mata, mga minamahal, kaya nag-worry po sila. Tumawag sila sa pastoral house. Sabi nila, puntahan nyo ang aking anak, kawawa, na parang sabi nila, nasaniban daw ng masamang espiritu. Kaya pinuntahan namin mga minamahal, sa madaling sabi, nandun na, hindi na makaupo, lagi na lang nakahiga, walang lakas mga minamahal. Hindi na tumitingin sa amin, makipagsalita na lang, pero minsan, taliwas pa yung mga sinasagot. Kaya sinabihan ng yabang lingkod, magpabautismo kayo. Dahil sa bautismo, mayroong kapangyarihan. Ang bautismo ay susi ng kaligtasan. Kailangan tanggapin ninyo, kasi mag-ina sila mga minamahal, wala nang ama yung bata. No? So, sila lang dalawa, tapos yung kapatiran natin, yung nanay. So, ang nangyari mga minamahal, sabi ko, babautismo kayo. Sabi ko sa anak, magbabautismo ka para makatulong ka rin sa prayer. Kaya, binautismo namin mga minamahal, napakahirap pa ng area. Nandun sa likod. Tapos, maputik pa yung daanan. Tapos wala pa talagang yung tab. So ang ginawa lang namin mga minamahal na baptismal tab, yung trapal na blue. So tinalian. So doon, naglagay kami ng tubig. So binautismuhan, nahirapan yung kapatid niya, 2 lalaki. Tumulong mga minamahal kasi ang bigat, ang laki ng katawan, tapos walang lakas. Kaya ibinautismuhan in Jesus' name. Tapos nilihan sa mga minamahal, pinaupo. Wala pa ring lakas. Talagang ganun pa rin mga minamahal. Kaya sabi ko sa kasama ko, dahan-dahan na tayo uuwi. Uwi na tayo. Kaya mga minamahal, dahan-dahan kaming lumakad. Tapos binuhat ng magkapatid yung kapatid nila na walang lakas. Binuhat. Hanggang sa kalahati, mga minamahal ng lakad, bago aabot sa pintuan, biglang lumakas mga minamahal. Sabi niya, wag niyo na akong hawakan, kaya ko na to. Biglang lumakad, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Shout, praise the Lord! Hallelujah! Hindi nagbabago ang Diyos. Noon, ngayon, magpakailan-kailan pa man. Pag maniwala ka sa mahal na Panginoon, dumalangin ka,
tutugunin ka ng Diyos, pagagalingin ang iyong karamdaman, lulutasin ang problema, babaguhin yung ating mga buhay. Huwag tayong mag-isip ng anuman, mga minamahal, na nakapagpasira ng ating pananampalataya. Isipin natin na mayroong Diyos sa makapangyarihan. Yan po ang ating pinaglilingkuran ng ating mga pastor. Hallelujah! Sa lahat ng mga mananampalataya, tunay na Diyos, makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Hanggang sa mga oras na ito. Amen. Shout, praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay sama-samang tumayo, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay mag-isip, mga minamahal, na mga bagay na natanggap natin, mga mabubuting bagay. Wala tayong may ganti sa ating mahal na Panginoon. Hindi ati siyang purihin, mga minamahal, sa mga oras na ito. Lisapel po natin. Awitan natin ating dakilang Diyos. Tanging pagmamahal. Iniibig tayo ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Minamahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Iba nagmahal sa akin tulad mo. Habang tayo umawit, kasi sa ating mga beloved visitors, At di nagbago isentro natin ating puso't isipan sa ating dakilang Diyos. sa krus ng Kalbaryo, kaligtasan siya. Namatay si Kristo para sa atin. Pinatunayan niya ito sa cross ng Kalbaryo. Hallelujah. Yes, inibig ka ng Diyos. Ako ay natubos sa Inibig tayo ng Diyos, kami naman. sasampahin kita. Hallelujah. Namumuli ka, ilang tanda na aking Pagmamahal. Ikaw ang hari ang tagapagligtas. Banal mo pangalan, aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay ko sa iyo ang aking lakas. Sanan pa? Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Siya lamang ang nagmamahal sa atin. Pag-ibig mo'y wagas. Pag hinahanap ang pagmamahal, siya lamang ang nagmamahal sa atin. Pinatunayan mo ito Tunay na pagmamahal. sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan Sa iyo ay pagkatamo. dahil sa iyo tanging pagmamahal. Ako ay Ako ay natubos. sa kasalanan. Tubos tayo sa kasalanan. Sasampahin Wala tayong may ganti sa Diyos. Hindi ang ating pagsamba at pagpupuri sa Kanya. ilang tanda Bilang tanda ng ating pagmamahal. Kung mahal ka ng Diyos, mahalin mo rin ang Diyos. Ang sino mang umibig sa Diyos, ay ang Diyos ay manatili sa Kanya magpakailan-kailan. Hindi tayo iwanan ng Diyos, mga minamahal. Pag inibig mo ang Diyos, hindi ka iwanan ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Siya ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus. Ikaw ang hari,
with the word, Lord Jesus. Hallelujah. Aking langit, ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan, nataas natin ang pangalan ng Diyos. With the word of Jesus. Aking lakas, ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan, yes, we worship the God, Lord Jesus. Aking Diyos, alay ko sa iyo ang lakas. Alay ko sa iyo ang lakas. Worship the God, Lord Jesus. Alay ko sa iyo ang lakas. Yes, so good the word, Lord Jesus. Amin naman. Yung hinahawakan ninyong tinapay, yan po'y simbolo ng kanyang katawan. Naghihirap, pinahirapan, mga minamahal. At saka yung grapes na inyong hinawakan, simbolo po yan ang kanyang dugo. Na umagos o bumuhos doon sa cross ng Kalbaryo. Dahil siya nasugatan, mga minamahal. Kaya tayo'y nagsigaling sa ating mga karamdaman. Kung hindi nasugatan ng Diyos, mga minamahal, walang kagalingan. Walang makahimala na ating maririnig. Dahil sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga latay ng kanyang katawan, tayo'y gumaling sa ating mga karamdaman. Kaya ngayon, mga kapatid, sabi ng Biblia, sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay at inumin ninyo ang saro, ay pinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ito po'y pagpapahayag, mga minamahal, ng kanyang kamatayan hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. At saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito marami sa inyo ang mahina at mga masusakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Napakasagradong bagay ito, mga minamahal. Kaya kailangan taos puso yung pagtanggap natin, mga minamahal. Yung pag-take natin. Kasi pag hindi daw natin sinisiyasat yung ating mga sarili, parang tayo na rin ang humatol sa ating mga sarili. Hinatulan mo ang sarili mo. Kaya ang mangyayari kung hindi ka magkaroon ng sakit, ay mawawala ka sa mundong ito. Kaya kung gusto mo maging haba ang iyong buhay, mga minamahal, kilalanin mo ang Diyos nating pinaglilingkuran. Nagpakamatay siya para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig, mga minamahal. Hindi basta-bastang pag-ibig yon, mga kapatid. Pinatunayan niya doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya sa mga oras ito, tayo pong lahat ay magsisi bago natin i-take yung tinapay at saka grapes. Taos pusong pagsisisi, mga minamahal. Kilalanin natin yung ating sarili. Nakilag Diyos sa magbanal sa pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa pangunat na lagi ng mga tao nilang isa na aming mahal na pastor, Willis Manalbida, rito kami, mahal na pinagsusumamo sa mga oras ito.
Kabagan mo kami, mahal na Panginoon, Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga magkukulang, sa aming mga pagkakasala, mahal na Panginoon. Kailangan namin, O Diyos, ang iyong awa, iyong habag, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami, hallelujah, linisin mo kami sa pamamagitan ng dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat-dapat, O Diyos, sa mga oras na ito, na magtik ng tinapay ng simbolo ng iyong katawan at ng grace sa simbolo ng iyong dugo. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hawakan po natin ang tinapay. Sinabi ng unang Korinto 11:23 hanggang sa 25. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Nang Panginoon Jesus ng gabing siya ay pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay nakapagpapasalamat, ay kanyang pinagputol-putol. At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Take natin ang tinapay. Hallelujah. Hawakan po natin ang grapes sa simbolo ng kanyang dugo. Sa gayon din naman, inawakan ang saro pagkatapos makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siya'y bagong dipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alala sa akin. Hallelujah. Manalangin po tayo kasama mga pagpasalamat. Salamat po mahal na Panginoon sa dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat pinatunayan mo doon sa krus ng Kalbaryo. O Diyos, salamat kami lagi nakasumpong ng biyaya sa iyo sa araw-araw. Salamat sa kapatawaran na aming mga kasalanan. O Diyos, hallelujah. At habang kami, mahal na Panginoon, naglilingkod, nabubuhay, tulungan ka ba yan, pangawakan, pagpalayan mo kami, O Diyos, sa lahat ng bagay, material, physical, at spiritual blessing. Pangawakan mo kami sa nalapit mong pagbabalik. Alisin mo lahat ng gawa ng kaaway.
bless us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang may problema, itaas dalawang kamay, may makaramdaman, palayasin natin yan. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Ipatong yung kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tapos, beloved Pastor Will Israel Almeida, kami po ay nagkakaisa sa pamagitan ng banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus, at abig sila sa way, pinapalayas lahat ang hadlang ng kaaway, problema, karamdaman, sila yung makahirapan, mga pag-usig, pagbabagi, rebellious spirit, demons of poverty, doubts and belief, cast out from us in Jesus' name. Be healed right now, boys, begin, problem be solved, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y sama-samang tumayo. At malun tayo, mga minamahal, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Sige po. Hallelujah! 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 Shout, praise the Lord! Dalay ko ng Diyos, mga minamahal, o kabalik tayo sa ating mga upuan. At sa ating mga visitors, meron tayong water baptism after gawain. Ayan po'y libre, walang bayad. Ay ating gawain, patuloy, mga minamahal, praise God. At bago pa man, tayo po'y muna kukuha ng special love offering. Ito po'y para sa improvement sa ating church. Ay panalangin natin, beloved Sir Ricardo Arong. Ako ay mag-lead sa ating prayer. Pag-pray po tayo. Mapagpala ka, my Diyos, na operian sa lahat. Diyos ng may likha ng langit at lupa. Pinakamamahal pa yun. Haloy, patuloy pagpalain na. Haloy, mga kapatid, sumusuporta sa iyong badalubasan sa pamagitan ng kanilang special love offering. Pagpalain pa trabaho ni Diyos sa taniman, hayupan ng palistal. Lahat ng kanilang tinatangkilik, pagpalain mo sila. At ang aming mga kapatid gusto magbigay sa kawalan, pagpalain mo rin. Bigyan mo rin special ng pagkakitaan upang sa sunod, magkaroon na sila kaloob sa iyong madalabasan. Pagpalain mo kami mula physical, financial, higit sa lahat sa espiritu ng mga pagpapala. At hinihiling po namin na buksan mga drungawan sa langit at ibuhos mo ang iyong mga pagpapala na halos wala ng silit na sa pagkalalagyan. Ito po isiksik, liglig. Samot dalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Praise God, God bless you po. At kami na mahal, yan po ay para sa improvement sa ating church. Alam naman po natin na marami tayong mga pangailangan, mga minamahal. Praise God, yan po ay pangdagdag po sa pangailangan. At ang ating mga announcement, ulit-ulit po ating banalagawain, twice a week, Wednesday, Friday at saka Sunday. Wednesday 4 to 8 p.m., Friday overnight service 10 p.m. to 3 a.m. Sunday service 10 a.m. to 3 p.m. Huwag po tayong mag-absent, bagkos magdala po tayo ng mga bisita. At ulit tayong maghayo, mga minamahal. Sa mga nais din po mag-ayuno, open po yung ating pastoral house sa mga nais mag-ayuno. For 3 days fasting po yung ina-accept. And then, Jesus Miracle Hour, Monday to Sunday, except Wednesday, 7 p.m. to 8 p.m. Pag-pray natin yung ating mga programa sa Facebook, sa YouTube. Amin na mahal, and then para sa kalagdagan sa ating pananampalataya, patuloy natin i-monitor. Kasi diyan natin makikita sa Facebook, sa YouTube, yung mga iba't ibang mga ngaral o mga ipinapangaral or mga testimony. Kaya para po yan sa kadagdagan sa ating pananampalataya. Kaya kailangan mag-grow yung ating pananampalataya dahil yan po ang ating sandata para labanan ang lahat ng gawa ng kaaway. Kaya po rin ating dakilang Diyos. So after closing prayer, mayroon po tayong lihan, mayroong counseling, ang mga nais magpa-counsel. Mayroon tayong bautismo sa ating mga beloved visitors. Kailangan magpabautismo para sa kagalingan ng karamdaman at malulutas ang problema at maging masaya po tayo sa ating mga buhay. At Imelda anniversary, April 28, this coming Tuesday. Kaya alam naman po natin yung ating mga sasakyan is kunti lamang. Kaya kailangan ninyo makipag-ugnayan siguro sa information o sa mga driver kung mayroon pa bang mga bakante sa mga gustong sasama, mga minamahal, praise God.
And then sa mga maiwan, i-back up pray ninyo yung ating anniversary. So, hanggang dito lang po yung ating mga announcement. Dadako po tayo sa ating closing prayer. Tayo pong lahat ay sama-samang tumayo. Ating beloved Brother Jason Plusan. Siya po yung mag-lead sa ating closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved preacher. Kuya Joshua Dominguez. Minamahal, tayo po yung magkaisa manalangin sa ating pagtatapos. O Diyos, mapagpalang Ama, Diyos, makapraying sa lahat, sa dalang mga Pastor Willis Almeda. Salamat po, mahal Panginoon Sus, sa natapos yung banal gawain. Maraming salamat po sa kalakasan yung binigay. Salamat po, mahal Panginoon, sa iyong habag at awa. Salamat po sa matamis at banal mong presensya na lagi namin nadama, mahal Panginoon. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na naming napakinggan, mahal Panginoon. At dalangin po namin, mahal Panginoon, ingatan niyo kami sa aming pag-uwi. Ihatid niyo po kaming maluwati dito sa aming mga tahanan. Ilayo yung kami sa disgrasya sa kunama, disgrasya, mahal Panginoon. At dalangin namin, mahal na Panginoon, ingatan niyo kaming lahat. At sunod gawain, ibalik niyo po kami, mahal Panginoon. Pagpalain niyo kaming lahat, mahal Panginoon, sa dalang mga Pastor Willis Alameda, sa sinasaway namin, gawa ng kaaway, hadlang, karamdaman, as out mga disgrasya. In Jesus' name, we pray. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. O, pili na po tayo magkamayan or nilamanuhay. We love you so much. But our dear Jesus love us more. Amen and God bless. So, amping sa pag-uli. Mag-ingat, my beloved brethren.